Sa akin naman pare, ang take ko dito, wala akong maisip na solusyon or paraan para maayos itong illegal recruitment pare ng mga ng mga OFW, hindi OFW, player. Sa totoo lang, ito mga sport talakers, ang corruption hindi lang sa gobyerno. Umabot na yan, sa totoo lang, matagal na yan sa eskwelahan. Talagang highest bidder yan eh. Alam mo naman ng player, pag hindi mo makuha sa santong paspasan, hindi mo makuha sa pangako, lahat na ipinangako, tuition fee, allowance, or what. Siyempre, yung gagawa talaga ng kaparaanan para mapatamis ang alok ng mga teams. Ito nga, napunta na sa'yo. Naniwala na yung bata, naglaro na sa'yo. Tapos, gumaling ng konti yung bata. Nakakala niya na ganun na siya kagaling, iiwanan ka na ng ganun-ganon. Masakit. Ako, pareho kami ni Parang Jerry dyan, marami naka-experience kami dyan. Ang hirap sumpuin ang corruption sa UAP-NCAA pagdating sa recruitment dahil ano yan eh, it's about yung buhay ng pamilyang issue. Minsan, yung sinasabi nila, lumilipat ako, ang offer na, ang kurso na gusto ko nasa kabilang eskwelahan, mas gusto ko ng more playing time, mas maganda ang future, mas maganda ang direksyon. Lahat ng sasabihin sa'yo. Tapos pag hindi nagamit ng konti, lipat na naman si player. Alam mo, hindi po natin masusolusyonan yan dahil we have a freedom of choice. Democratic country tayo, hindi natin pwedeng pigilan ng mga player. Ginawa ni Senadora Pia, nagkaroon siya ng Republic Act pero naiikot-ikutan pa rin. Kaya siguro ang sa akin, the only way na lang na makakatulong, hindi naman sugpo dahil hindi naman po ito 100% is pag nasa poder mo na, hanggat maaari, siyempre, gawan mo lahat ng paraan para mahalin ng bata yung eskwela niya, magustuhan niya, na ang pera, mas malaki pa ang pera sa pro, yung matatanggap mong pera dyan, siguro, konti, meron, pero hindi pa, sabi ko nga, di ba, hindi naman yan kamong eksakto lang ang pera, kung sobra man ang pera mo, eksakto lang pang buffet, pambili ng kung ano-anong gamit mo, pang iPhone, o kung anumang mga brand dyan, pero kamong bubuhay ka ng pamilya, hindi mo kakayanin. O hindi pa napapanahon. Kaya yan ang lagi na lang na magagawa mo pag hangga't nasa yung bata, nasa poder mo, at disiplinahin mo, i-mentor mo talaga. I-mentor mo sa kanya, ibaon mo sa utak ng bata na, oy, iho, hindi pwedeng the grass is greener on the other side of the fence. The grass is green. Di ba? May kasabihan na, hindi, mas maganda sa kabila, hindi pwede. Dahil yung pagod, yung disiplina ron, at dito walang pinagkaiba yan eh. Paano kung mali ka gamitin? Maling sistema yung pinuntahan mo, hindi akma sa'yo. Papaano kung ang playing time mo bawas? Papaano kung kaya ka lang kinukuha ng coach na yan dahil para ka lang din pasikatin yung gusto niyang player, ayaw ka niya makakalaban. Dapat sabihin din sa player yan eh, na lumilipat ako para lang baka mamaya 5 kaming gwardiya doon, lilipat. Ano pa trabaho ko doon? Kung 5 gwardiya doon, sabihin mo ng guard-oriented kami, dito, 2, 3 gwardiya lang kami. You have so many things to consider. Dapat sa akin, ang bata, dapat i-mentor mo talaga to the best of your ability. Kasi, paano kung pupunta ka nga doon, talunan naman. Paano pag ang import yan, nagloko, umalis, di patay ka, pilay ka. Kung Pinoy ka lang, kaya mo ba ilaro yung import? So setback na naman sa iyo. Maraming ifs, maraming buts, walang garantya sa paglipat eh. Walang garantya sa paglipat. Yun lang, ang ganda lang din kung top player ka, nakapondo ka na rin sa eskwelahan na kinalalagyan mo. Yun lang naman ang kagandahan ng mag-i-stay ka.